Hello mga mare, at ito nga papunta nga tayo ng dagat dahil nga walang pasok ang mga bata at ayan nga may dala-dala pang pamaypay yung mga batuta. At yun, dami na nilang naghihintay kasi wala pa yung bangkang aming sasakyan. Doon pala sa nakikita nyo yung dulo na yun, doon kami pupunta at yan, dala-dala na nga ng mga chikiting, yung mga kaldero. Excited na silang lahat. Ayan, ito yung aming lugar. Ayan, mga kasama kong bata. At yan si Mama Lula. At yan ang aking pamangkin. At yan ang aking baby. Naglalakad-lakad. Excited na rin. Kasama kasi yan sa dagat. Yan ang aking mga pamangkin at anak. Ayan na nga Unang unang batch pa. Sila muna yung mauuna kasi nga para makapag saing-saing na kami, maiiwan muna kami kasi nga may mga hinihintay pa kami, magdadala kami ng tubig. At kung mapapansin nyo nga, ito nga kapatid ko ay pa ng itak o kung sa Bicol naghihios. Hindi niya alam kung saan daw ba ilalagay kaya tinatawanan ko. Sabi ko kung may kalaban ka, nataga ka na, hindi mo pa nakakuha yung ng itak mo. Ayan yung baby ko, kasama namin yan. At yan, maganda naman yung panahon yan. Yan, at yung kapatid ko nga natatawa, ba't ko daw siya binibidyohan. Ito yung aming lugar. Kapag wala kang pang ulam, pwede ka lang dyan hanap dyan sa buhanginan, meron na yan mahahanap ng mga shells. Ang tawag dyan, bugitis. Masarap na yan kapag iginisa mo. Kasi yung sabaw niyan masustansya. Yun yung aming lugar. At yan nga si ate, may daladalang higaan. Kasi nga pwedeng mahiga-higa doon. Yan. Diba? Ang ganda ng dagat. Ganda ng panahon Ayan nga, at pangalawang sunod na kami. May daladalang tubig yung aking pamangkin. Sinusundo kami ng aking, pamangkin ko pala yung humahawak ng bangka na yun. Ayan binitbit na ni ate. Wala kasing pasok nung araw na yan, kaya naisipan namin magdagat. Hindi naman nakakatakot kasi nga hindi naman maalon. May mga bata kaming kasama. Tsaka yung pupuntahan namin, yun lang, yung makikita nyo yung dulo na yun lang ang pinupuntahan namin. Maganda dun. May dala na rin kami dyan tubig, bigas. Ayan, at nahulog pa nga ito. Ayan, papunta na kami guys. At kung mapapansin nyo nga, yan, may taga-tuon sa Bicol. Taga-tuon ba? Yan. Ayan ang aming barangay Ason. Dati nun, tumatawid kami, pagpapunta kami ng Naga, tumatawid kami ng dagat papunta dyan. Pero nung nagawa na yung kalsada, di na kami dumadaan dito sa dagat. Dito na sa may ginawa ng highway, Naga to Garchitorena. Ayan si ate ko, may nakuha ng pang-ulam. Bago pa man kasi kami nagpunta, naghanap na sila ng shells or bugitis. Ayan ang dating dinadaanan namin papunta ng Tamban. Buti nga meron ng highway dito, meron ng kalsada papunta ng Naga. Dati kapag December tas uuwi kami, takot ako kasi nga ang lakas-lakas ng alon. Makikita mo yung mga alon parang bahay. Kaya nakakatakot umuwi nun. Ngayong kalsada naman hindi na. Kasi mapapansin yung mga bundok-bundok na yun sa likodan nila ate ko. May mga daanan na yung papuntang Naga.
Medyo malayo nga lang. Pero okay na kaysa sa dagat. Kasi yung dagat mas nakakatakot, lalo na kung malakas. Tapos parang maano yung bangka, tataob. Yung alon parang bahay. Ang sarap lang ng tanawin, no? Ayan, malapit na nga kami, white sand. Ayan, makikita niyo yung usok na yan, nandyan lang sila. Nandyan sila, oh, yan. Medyo tanghali lang kami nakapunta kasi wala sa plano ba yung aming pagpunta kasi brown out nung araw na yan. Nung nag-brown out nung alas 6 ata, naisipan na namin na magpunta dyan sa dagat dahil maganda naman yung panahon. Ayan, kasama nga namin yung mga batang yan. At syempre kung gusto mo makapag-relax talaga, yung marami kang iniisip, maganda dito. Kasi makakapag-relax ka talaga ng maayos. Yan, yung mga may iniisip kang problema, mga agam-agam o kung ano man. Punta ka lang sa ganitong lugar, talagang mawawala. Yan. Kasi pati yung isip mo at saka katawan mo makakapag-relax. Ayan, may dala-dala kaming banig. At ayan nga ang aking baby, oh. Nauna na kasi silang pumunta rito. At doon sa dulong yan, mapapansin nyo si Mama Lula, nagbibingwit na para daw may pang-ulam kami mamaya. Alam mo naman, may mga batang kasama para may iahawin ba. Ayan, oh. At ayan ang aking pamangkin, nagkukudgod ng nyug dyan lang sa sa kawayan. Pinuto lang niya kasi nga walang kudkuran. Ayan, may dala kaming bigas, pansit, kung ano pang mga kailangan na rekado. At ayun yung mga bata, oh, naliligo na kasi nga masarap maligo kapag ganyang oras. At ako syempre, dahil ako ang naiiwan, ako yung nakatuka dyan, oh. Kasi nung mga oras na yan, yung mga kasama ko namimingwit, nangunguha na ng mga shells. Kasi nga na siya, low tide na. Walang magluluto dahil di naman marunong gaano yung mga pamangkin ko. At ako ang nagluluto. At syempre kahit anong luto, masarap na yan kasi nasa dagat. At yan nga, oh, nagbabalat din ng upo yang pamangkin ko. Haluan nga namin ng shells. Ayan, nagduduya ng kapatid niya yung anak ko. Ayan, oh. Malikot lang kasi itong nagka-camera kasi nga, ewan ko ba kung anong naiisip nito, kalikot-likot, parang lasing. Ikot ng ikot, di ko alam kung saan ba pupunta. Ayan, nahihilo tuloy ako. At yan yung baby ko, oh. Ayan, kung mapapansin nyo, para may mga kalat, may kalat-kalat talaga yan kasi nga yung mga napunta dyan, hindi naman siguro nasisinop yung ibang mga plastic na pinag-anuhan nila, dapat tinatanggal pa rin. At saka yung pag nag-high tide, talagang pupunta dyan yung mga dumi-dumi, mga plastic na hindi nga natatanggal. Ayan. Pero malinis naman yan, hindi naman talaga napakaduming mga lang yan, mga duming dagat ba, mga kahoy. Ayan, talagang makakapag-relax ka talaga dito. Ayan, kung mapapansin nyo mamaya, low tide na yan dyan sila mangunguha ng shells, pati pala ako dyan mangunguha dyan, ganda dyan mamaya. Ayan nga, oh, diba? Ganda, medyo makalat-kalat lang pero okay na yan. Oh, at yan, may nakuha pa nga yung aking pamangkin na nakalimutan ko kung anong tawag dyan. Basta nakikita ko to sa TikTok, may mga perlas daw. Binuksan ko pa nga yung isa dyan, wala naman akong nakikita. Masarap yan, ang ginawa lang namin dyan, inihaw namin. Malalaki yan eh. Ayan. Kasarap niyan. Sinisid daw niya yan eh. Malalaki yan. Kapag nandito ka kasi sa tabing dagat o naninirahan ka sa isla, marami ka lang makukuha ng mga pwedeng ipang ulam na lamang dagat. Basta masipag ka lang talaga. Ang puproblemahin nga lang yung mga pambili-bili nga lang talaga ng bigas. At ayan o, diba?
Kalalaki niyan, oh. Ayan nga, oh. Mga pamangkin ko yan. Ayan, low tide na siya. Ayan, yung tinuturo ko kanina. At diyan kami nangunguha ng mga shells, yung mga kung sa taktakon. Ayan, taktakon. Ayan. Anuhin mo lang yung bato at may makikita ka na dyan ng mga nakadikit na shells. Kung minsan makakakuha ka dyan ng alimasag or alimango. Pero bihira yung alimango. Alimasag kadalasan. Yan. Tingnan natin yung huli nakuha ni ate. Diba yan pa lang, oh. Kasi nagsisimula pa lang kami. Ayan. Ganda ng oh. Puro mga yan, corals. Yan. Inaapakan na yan ni ate. Yan. Linaw ng dagat, oh. Nakakatakot lang umapa kasi niya, may mga siya, maapakan mo yung mga corals. Yan. Yan. Oh. At ako nga siguro nga nalibot ko na nga yung isla na yan. Nalibot ko siguro yung buong islang to, itong pinuntahan namin. Wala akong nakuha kasi nga hindi naman ako ganun kagaling maghanap ng mga shells. Yan. Tingin-tingin lang. Talaga nag-video-video lang ako. Ang ganda lang talaga niyang pagmasdan. Yan. Kasi nga sobrang linaw. Mag-iingat ka lang talaga. O, diba ang linaw, oh. Ingat lang talaga pag kasi medyo madulas yan, eh. Kunting mo at kunting mali mo sa paglakad, siguradong madudulas ka dyan. O, yan, yung isda na yun, oh, yung nagbabantay ng diba? Ang ganda-ganda ng islang to. At ayan, ayan, bubungkalin mo lang, tapos yan, ganyan, may kukunin kang ganyan. Yan. Di ba ang ganda ng panahon, oh. Ganda-ganda pa ng view. First time ko din kasi makapunta sa lugar na to. Kaya parang, ako na mamangha talaga sa ganda ng lugar. Kasi matagal na nga ako dito sa lugar namin, pero